Sa isang abandonadong shopping mall, abala ang isang babae sa pagbabasa ng magazine nang bigla niyang maramdaman na may dumaan sa likod niya. Inisip niya agad na zombie iyon kaya mabilis niyang kinuha ang baril para maghanda. Palinggi-linggi siya sa paligid pero ang zombie ay laging nakakaiwas sa tingin niya sa mga crucial na sandali. Pero sa pagkakataong ito, sinadya nitong ipakita ang sarili. Dahil dito, sumigaw ang babae at sumugod, pero nakatakas pa rin ang zombie. Naging mapagmatsyag siya at patuloy na tumingin sa paligid, hindi niya akalain na nakalibot na pala ito sa likod niya. Ramdam ng babae ang kakaiba kaya bigla siyang bumaling at nagpaputok, pero doon mismo, sumugod ang zombie mula sa railing at natumba siya sa ilalim ng katawan nito. Kasunod noon, nakaramdam siya ng matinding sakit sa tiyan dahil kinagat siya. Mabilis niyang binunot ang baril at walang tigil na nagpaputok hanggang mapatay niya ang zombie, pero ang tiyan niya ay nakagat na rin. Sa sandaling iyon, may tumakbo papalapit at tinawag ang pangalan niya, si Ellie pala. Agad niyang tinakpan ng sugat dahil ayaw niyang malaman ng iba ang sikreto niya. Ang totoo, si Ellie ay immune sa infection ng zombies. 5 taon na ang nakalipas nang siya ay bata pa at dinala sa headquarters ng Fireflies para gawing eksperimento, ibig sabihin ay kailangang isakripisyo ang buhay niya para makagawa ng cure para sa sangkatauhan. Pero iniligtas siya ni Joel at dinala sa isang survivor settlement. Sa paglipas ng panahon at pagdami ng refugees, lumago ang lugar at naging isang maliit na bayan na napapalibutan ng matitibay na fences laban sa mga zombies, habang araw-araw naman may armed patrol na lumalabas para puksain ang mga banta. Naging payapa ang pamumuhay ng mga residente roon, ang batang si Ellie ay naging isang dalagang bihasa sa labanan, halos kasing galing ng mga matatanda. Sa ilalim ng paggabay ni na Joel at Tommy, naabot niya ang pinakamataas na antas ng shooting skills. Dahil dito, naniwala siyang sapat na ang lakas niya kaya ayaw na niyang manatili sa pagbabantay sa gate, gusto niyang sumama sa patrol. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Tommy dahil iyon ang bili ni Joel, pero para kay Ellie, sobra lang mag-isip si Joel at bukod doon, isa na siyang ganap na dalaga at hindi siya natatakot mahawa. Sinabihan siya ni Tommy na huwag nang magsalita dahil ang sikreto ng immunity niya ay hindi dapat malaman ng kahit sino. Ngunit ginamit ito ni Ellie para pilitin si Tommy na pumayag, at kung hindi raw ay ipagsisigawan niya ang sikreto. Dahil dito, natupad ang gusto ni Ellie at nakasama siya sa patrol team kasama ang kaibigan niyang si Dina. Bago sila umalis, muling ipinaalala ng security officer ang ruta ng patrol at paulit-ulit niyang binigyang diin na lahat ay dapat sumunod ng walang kondisyon sa utos ng commander. Sakay ng kabayo, 5 tao ang lumabas sa city gate at doon nagsimula ang unang patrol ni Ellie. Balot ng malamig na snow ang buong kalsada habang nakahawak siya ng binoculars at nagmamasid sa paligid. Madalas nang dinaanan ng rutang ito kaya tiwala silang ligtas, dahilan para maging relaxed ang pakiramdam ni Ellie. Ngunit biglang huminto ang nauunang rider nang may madugong bakas na nakita sa kalsada. Ayon sa patakaran, dapat bumalik sila para i-report, pero nagpumilit si Ellie na ituloy ang pagsisiyasat dahil ito raw ang tungkulin ng isang scout team. Walang nagawa ang commander kundi sumenya sa lahat na sumunod ng mabilis. Ilang sandali pa, natuklasan nila ang pinagmulan ng dugo, isang laban sa pagitan ng ilang zombies at isang brown bear. Parehong sugatan ang dalawang panig pero ayon sa bakas, may isang zombie na nakaligtas at nakatakas papasok sa abandonadong shopping mall. Muling iminungkahi ng commander na bumalik, pero hindi siya pinansin ni Ellie. Para sa kanya, ilang zombies lang ay hindi banta, sumang-ayon din si Dina dahil mahilig itong makisangkot, kaya't wala nang nagawa ang commander kundi bigyan sila ng 5 minuto para mag-imbestiga. Tahimik na pumasok sina Ellie at Dina sa bintana ng mall at agad nilang nadatnan ng isang zombie na bagong patay. Kasunod noon, may umalingaw na matinis na sigaw sa hallway, palatandaan na may natitira pang zombies sa paligid. Natano nila ang anino nitong kumikilos at lumilikha ng kakaibang tunog. Matapos bumuo ng plano, dahan-dahang umabante si Ellie habang may hawak na bateng alak na nakita niya sa sahig. Habang lumalapit, napansin niyang puno ng labels at tags ang pader, mga bakas ng paglikas ng tao noon. Biglang naputol ang iniisip niya nang yumalulong ang zombie, kaya mabilis niyang inihagis ang bote para ilihis ang atensyon nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na sumugod, sabay hugot ng kutsilyo at sunod-sunod na saksak hanggang bumagsak itong wala ng galaw. Ngunit bago siya nakahinga ng maluwag, biglang bumigay ang sahig ng hallway at nahulog siya sa unang palapag. Mababa lang ang floor kaya hindi siya nasaktan, pero mahirap para sa kanya ang umakyat pabalik. Mula sa itaas, paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ni Dina na huwag gumalaw, pero nagpatuloy pa rin si Ellie sa paghahanap ng daan. Habang nakatayo, napansin niya na parang isang abandonadong processing plant ang lugar, puno ng mahahabang shelves na naghahati-hati sa espasyo sa iba't ibang seksyon.
Sa oras na iyon, biglang nakaharap ni Ellie ang isang evolved na zombie at sa huli, nakagat siya nito. Pagbalik nila ni Dina, mahigpit silang pinagalitan ng town council dahil sa pagiging pasaway, pero mabuti na lang at walang malalang nangyari. At dahil sakto ring New Year's Eve, hindi sila pinatawan ng mabigat na parusa. Gayunpaman, ang biglaang pagdami ng zombies ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga residente, lalo na't ayon kay Ellie, marunong nang gumamit ng tactics ang zombie na nakalaban niya, patunay na sa dami ng taon ay nag-evolve na ang mga ito at nagkakaroon na ng katalinuhan. Pag-uwi ni Ellie, hindi niya pinuntahan si Joel kundi dumiretso siya sa kanyang kwarto kung saan ginamon niya ang sugat gamit ang kutsilyo. Kahit immune siya sa infection, hindi niya pwedeng ipaalam ang sikreto niya. Samantala, makikita si Joel na para ng isang matandang malapit sa katapusan, bakas sa mukha niya ang mga taon habang abala sa pagkukumpuni ng electrical equipment sa kanyang silid. Biglang dumating si Dina, na siyang pinakamalapit kay Ellie at matagal nang nakakapansin ng sama ng loob nito kay Joel. Para bang estranghero na lang ang turingan nila, at si Joel ay bahagyang umiling lang, iniisip na normal lang ito bilang isang yugto ng pagiging rebelde ng isang teenager. Ngunit ngumisi si Dina at ibinunyag ang isang lihim, matagal nang nagpupunta kay psychologist si Joel. Matagal na niyang napansin na may malaking agwat sa relasyon nila ni Ellie. Sinubukan niyang sundin ang payo ng doktor, pero lalo lang lumala ang kanilang relasyon, hanggang sa dumating sa puntong kapag nagkasalubong sila sa kalsada, simpleng tango lang ang pagbati ni Ellie bago tuluyang umalis. Ang psychologist naman ay nagsabing hindi siya makapagbigay ng tamang gabay dahil malinaw na may tinatago si Joel, at para gumana ang therapy, hindi dapat may sikreto. Tinamaan si Joel sa sinabi ng doktor kaya bigla siyang tumayo at gustong umalis, bagay na lalo lang nagpatibay ng hinala ng doktor. Pinayuhan siya nito na ang tanging paraan para maayos ang lahat ay ang pagsasabi ng totoo, dahil ang mga desisyon mismo ni Joel ang nagdulot ng ganitong sitwasyon. Dito tuluyang napasok si Joel sa matinding paglalaban sa sarili. Halos tumulo na ang luha niya pero sa huli pinili pa rin niyang itago ang sikreto. Ang tanging nasabi niya, iniligtas niya si Ellie. Noong una, dinala niya si Ellie sa Firefly's headquarters para pag-aralan ang antibodies ng immune nitong katawan upang makagawa ng vaccine laban sa parasitic fungus. Pero nang magsisimula na ang operasyon, natuklasan ni Joel na kailangan ng buhay ni Ellie para sa research. Dahil dito, nagwala siya at pinatay ang lahat sa base para mailigtas si Ellie. Sa pagitan ng isang bata at ng buong mundo, pinili ni Joel ang bata, isang desisyon na makasarili. Pagkagising ni Ellie, nagsinungaling si Joel at sinabi na nabigo ang eksperimento at sinalakay ang base, pero nailigtas niya ito. Sa totoo lang, handa si Ellie na magsakripisyo para sa sangkatauhan, kaya unti-unti na siyang nagsimulang magduda kay Joel. Mula noon, dala ni Ellie ang matagal na pag-aalinlangan at si Joel naman ang bigat ng konsensya, dahilan para lalo silang lumayo sa isa't isa. At ang lihim na iyon ay hindi niya pwedeng ibunyag kahit kanino, dahil kapag nalaman na immune si Ellie, siguradong ikapapahamak nila pareho. Kinagabihan, kumatok si Joel at pumasok sa storage house kung saan nakatira si Ellie. Kakaiba ang kilos niya at matagal silang natahimik bago siya biglang nagtanong kung nagpa-practice pa ba si Ellie ng gitara. Sagot ni Ellie, madalas pa rin, pero napansin ni Joel na putol ang mga string kaya kinuha niya ito para ayusin. Noon ding araw na iyon ay New Year's Eve, kaya sama-sama ang mga survivor ng bayan sa kasiyahan, kanta, sayaw, at tawanan. Pero si Ellie ay nakaupo sa isang sulok, halatang hindi komportable. Sa huli, hinayla siya ni Dina sa entablado para sumayaw. Habang tumatagal, mas nagiging malapit at masigla ang sayaw nila hanggang naging masyadong provocative. Isang mabait na matanda ang sumaway, pero itinulak ito ni Joel sa sahig. Agad niyang tinanong si Ellie kung ayos lang siya, pero laking gulat niya nang pagsigawan siya nito at sabihing huwag na siyang manghimasok sa buhay niya. Tulad ng batang nagkasala, tahimik na umalis si Joel sa party. Nang gabing iyon, sa gitna ng nagyayelong nyebe, naglakad ng matagal si Ellie, bitbit pa rin ang galit niya kay Joel. Pagdaan niya sa pinto kung saan nakaupo si Joel at tumutugtog ng gitara, hindi man lang siya bumati at dumiretso na lang palayo, iniwan si Joel na tulala at mag-isa. Doon, paulit-ulit niyang naalala ang mga araw 5 taon na ang nakalipas, kung paanong magkasama silang nalampasan ng iba't ibang panganib at kalupitan ng mundo, at sa kabila ng lahat, naging parang tunay na pamilya silang dalawa, nagbibigay init sa isa't isa sa gitna ng isang nagyayelong mundo. Habang abala ang mga tao sa pagdiriwang ng bagong taon, walang nakapansin na ang gas pipeline papalabas ng syudad ay kontaminado na ng cordyceps fungus. At mas nakakatakot, may armadong grupo na pala ang palihim na nagmamasid mula sa malayo. Ang babaeng nagpakita, si Abby, dating miyembro ng Fireflies. Hindi inaasahan, may natira pa palang grupo ng Fireflies na nakaligtas noon dahil nasa misyon sila,
at sila ang gustong humabol kay Joel para ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Ngunit iminungkahi ng isang lalaki sa grupo na mas mabuting lumapit sila sa isang malaking organisasyon na kilala niya para magamit ang kapangyarihan nito at matagpuan si Joel at mapatay. Sa huli, lumuhad si Abby sa puntod ng kanyang mga magulang at nanumpa ng malupit na pangako na kapag pinatay niya si Joel, sisiguraduhin niyang dahan-dahan niya itong gagawin. Samantala, ginaising si Ellie ni Captain Jesse dahil siya na ang nakatakdang magpatrol. Paglabas niya ng silid, napansin niyang seryoso ang mukha ng lahat ng tao sa bayan. Ipinaliwanag ni Jesse na natuklasan ng patrol team ang isang banta ng nagyayelong bangkay sa bundok, at pagkatapos noon, may 30 zombies na biglang lumabas mula sa ilalim ng nyebe. Malinaw na ginagamit ng mga ito ang pamamaraan na iyon para makaiwas sa lamig, at walang nakakaalam kung ilan pa ang nagtatago sa ilalim ng makapal na snow. Sa town hall, mariing ipinaliwanag ni Tommy sa lahat ng residente ang bigat ng sitwasyon. Kapag tumunog ang alarma, kailangang magtago agad ang matatanda, kababaihan, at mga bata sa basement o storage houses, habang ang mga lalaking nasa hustong gulang ay dapat kumuha ng armas at maghanda sa depensa mula sa bubong o pangalawang palapag. Para kay Ellie, parang sobra ang reaksyon ni Tommy, pero dahil buhay ng lahat ang nakataya, mas mabuti na ang maging maingat. Dahil dito, nagdagdag pa siya ng isa pang patrol team. Doon lang nalaman ni Ellie na umalis na si Joel ng mas maaga. Dapat sana ay magkasama sila sa iisang grupo, pero para makatulog pa siya ng mas matagal, pansamantalang sumama si Joel kay Dina. Nang marinig iyon, biglang kumirat ang damdamin ni Ellie. Kahit masama ang relasyon nila ngayon, pinapakita pa rin ni Joel na inaalala niya ito gaya ng dati. Habang naglalakad sina Ellie at Jessie sa gitna ng maputing nyebe, hindi nila alam na mula sa kalapit na bundok ay may matang nakatingin sa kanila, si Abby. Kasama ang kanyang mga tauhan, naglakbay sila ng libu-libong milya para matagpuan at ipaghiganti ang kanyang pamilya kay Joel. Dahil limitado ang paningin sa gabi, inakala nilang maliit na kampo lang ang lugar na may ilaw, pero paggising ng araw, nadiskubre nilang isang maliit na bayan pala iyon. Dahil kakaunti lang sila, ang biglaang pag-atake para patayin si Joel ay parang isang suicide mission. Ngunit dahil sa matinding galit, lalo nang nainip si Abby at iminungkahi pa niyang salakayin ng patrol team. Ngunit pinigilan siya ng isang lalaki sa grupo at sinabing kailangan nito ng maingat na plano. Bilang parusa, iniutos niyang si Abby ang tumayong gwardya sa labas, umaasa na ang matinding lamig ay makakapagpalamig din ng kanyang ulo. Hindi inakala ni Abby na kahit sa gitna ng malakas na nyebe ay magpapadala pa rin ng patrol ang bayan. Naalala niya ang naunang plano at nagdesisyon na hulihin ang 2 tao para makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Joel. Ngunit nang bumababa siya sa gilid ng bundok, nadulas siya at gamulong hanggang sa dulo. Pagbalik ng kanyang ulirat, may kamay na nakaabot sa kanya at doon niya napagtanto na nakahiga siya sa isang hukay na puno ng bangkay, kabilang na ang maraming nagyelong katawan ng zombies. Biglang bumalat ang masamang pakiramdam sa kanya lalo na nang mapansin niyang may ilan pa sa mga zombies ang gumagalaw. Mabilis siyang tumakbo palayo at mula sa hukay ay nagsilabasan ng 12-dosenang zombies na kumakawala mula sa ilalim ng yelo. Buong bilis siyang tumakbo dahil alam niyang kapag bumagal siya kahit kaunti, siguradong mapupunit siya ng mga ito. Mabuti na lang at hindi kalayuan ay may isang abandonadong minahan, kaya agad siyang umakyat sa bakod para makapasok. Ngunit sinundan siya ng mga zombies at sa lakas ng pagdagsa ay bumigay ang bakod. Isang zombie ang sumugod at naitulak siya sa lupa, pero sa mismong kritikal na sandali, isang putok ng barilang umalingaw-ngaw at tumamba ang halimaw. Ang nagligtas sa kanya ay walang iba kundi si Joel, na doon pala nagtatago. Mabilis siyang hinailan ni Joel papasok sa isang storage building para magtago, ngunit bago pa sila makahinga, narinig nila ang boses ni Dina na tinatawag ang pangalan ni Joel. Nagulat si Abby dahil ang taong matagal na niyang hinahanap para gantihan ay nasa harap na mismo niya, pero hindi pa iyon ang oras para sa paghihiganti dahil anumang saglit ay maaaring makapasok ang mga zombies. Iminungkahi niya na pumunta sila sa log cabin sa likod ng bundok, mas mataas ang teritoryo roon at naroon din ang kanyang mga kasamahan. Hindi na nag-isip si Joel at agad na nakipaglabas sa minahan kasama si Abby, habang patuloy na lumalaki ang bilang ng mga zombies na humahabol sa kanila. Habang tumatakbo, malakas na sumigaw si Abby para hikayatin ang lahat na umakyat sa bundok, pero bigla namang may panibagong grupo ng zombies na bumaba mula sa kabilang gilid. Nagsanib ang 2 grupo at naging isang napakalaking horde. Sa halip na ipagpatuloy ang paghabol kay Joel, sabay-sabay silang lumiko at dumiretso patungong Jackson. Habang patuloy ang pagbagsak ng nyebe, nakatayo si Tommy sa city gate at kinakabahang nakatanaw sa malayo. Inutusan niya ang mga tauhan na kontakin ang lahat ng patrol teams na nasa labas pa at ipabalik agad. Sa ganitong klase ng panahon, napakadaling maaksidente. Samantala,
Natanggap ni na Ellie at Jessie ang utos pero dahil sa layo nila, napilitan muna silang sumilong sa isang abandonadong bahay na tila bahagi ng isang lumang bayan. Dahil kabisado ni Jessie ang lugar, dinala niya si Ellie sa convenience store para kumuha ng mga tuyong sanga na pwedeng gawing panggatong. Habang sa bayan naman ay nakatanggap si Tommy ng masamang balita na nawala ang komunikasyon kina Joel at Dina na noon ay nagpapatrolya malapit sa abandoned mine. Kaya agad siyang nagutos sa pinakamalapit na team na silipin ang sitwasyon habang ang mga tao sa bayan ay abalang-abala sa pagpapatibay ng depensa. At doon isang matandang lalaki ang hindi sinasadyang nakabukas ng tubo at nadiskubring puno pala ito ng cordyceps spores na nagpapatunay na hindi pa nawawala ang fungus. Dahilan para mabahala ang lahat, lalo na nang makita ng mga Night Watch gamit ang binoculars ang napakaraming zombies na papalapit kaya agad silang nagsigawan. Pinatunog ang alarm bell at mabilis na ipinagutos ni Tommy na sundin ang plano kung saan ang matatanda. Kababaihan at mga bata ay kailangang bumaba sa basement at ikandado ang pinto. Habang ang militia ay bumalik sa kanilang combat positions. Saka umakyat si Tommy sa city gate at buong lakas na sumigaw na maghanda hanggang sa huli. At nang lumapit na ang mga zombies sa pader saka pa lamang nila itinulak ang mga bar aisles ng langis palabas at si Tommy ang unang nagpaputok na nagpasiklab ng malakas na pagsabog. Kasunod nito inihagis din ang mga sulong na nagliyab sa paligid kaya nagkaroon ng pader ng apoy na nagsilbing harang. Dahilan para makabuelo ang militia at magsimulang magpaputok ng buong lakas na nabawasan ang pressure sa kanila. Samantala nakita ni Joel ang malalaking apoy at balak na sanang balikan si Abby para iligtas pero mas pinili niyang ihatid muna ito sa log cabin para makabalik sa kanyang grupo at makatulong din sa labanan. Ngunit habang patuloy na nakikipagsapalaran ng militia sa loob ng bayan biglang napansin ni Tommy na nagbago ng direksyon ang mga zombies papunta sa mas mahina nilang depensa, at mas nakakatakot dahil sa kanilang hanay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na siyang final evolved form ng zombie, at sa bawat hampas nito mabilis na nabasag ang mga kahoy na barikada hanggang sa tuluyan nang nakapasok ang napakaraming zombies sa loob ng bayan. Alam ni Tommy na sobrang delikado na ang sitwasyon kaya agad niyang inutusan ng mga sniper na pumwesto sa mga bubungan habang siya mismo ay humawak ng flamethrower at hinarang ang pangunahing daan na tatahakin ng halimaw. Ngunit dahil sa tumataas na talino ng mga zombies, natuto na rin silang pumasok sa mga bahay at umakyat sa bubong. At nang makita ni Tommy na ang higanteng halimaw ay papasugod sa bahay kung saan nagtatago ang kanyang asawa. Galit siyang sumigaw at sunod-sunod na nagpaputok para mahayla ang atensyon nito. Sa una ay plano niya lang gamitin ang paligid para mailigaw ang kalaban pero hindi inaasahang sarado pala ang eskinita dahil sa nakatambak na basura kaya wala na siyang nagawa kundi harapin ito ng diretsahan. Bumuga siya ng matitinding apoy ngunit bahagya lang itong nasugatan at hindi napatay. Kaya habang umatras ay nakipaglaban siya hanggang sa maubos ang laman ng flamethrower. Doon naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa at halos sumuko na. Pero biglang bumagsak ang halimaw sa lupa, kasabay ng matinding laban ng mga tao sa bayan laban sa mga zombies. Pumasok naman ang asawa ni Tommy sa bodega at pilit na binuksan ang mga kulungan ng aso na isa ring taktika ng bayan laban sa mga halimaw dahil mas mabisa pa ang mga asong mandirigma kaysa sa tao kapag nagkakadikitang labanan na. Kaya muling bumagsak ang sitwasyon sa malamig at madugong labanan. Samantala nakarating na sina Joel at Abby sa kahoy na bahay sa likod ng bundok at agad silang pinapasok ng grupo ni Abby. Ngunit nang banggitin nito na ang kasama nila ay si Joel. Agad na nagtutok ng baril ang lahat sa kanya at si Dina ay agad na tinali. Doon napagtanto ni Joel na hindi mga bandido ang mga ito kundi mga bihasang sundalo at nang marinig niya ang pangalang Fireflies sa kanya lang naintindihan na kaharap na pala niya muli ang kanyang mga kaaway. Pinainiksyon ni Abby ng pampatulog si Dina ngunit hindi ganun kaswerte si Joel dahil sa kanya ibinuhos ang puot, ang lalaking napatay niya noon ay mismong ama ni Abby. At sa bawat taon ay binabalikan nito ang gabing iyon sa Fireflies headquarters kung saan brutal na pinatay si Dr. Anderson, kaya sa kabila ng pangungulila at panghihinayang kay Joel nakatayo ngayon ang taong pumatay sa kanyang ama, at kalmado niyang kinuha ang golf club sa kamalakas na inihampas kay Joel na sumisigaw sa matinding sakit, kasabay nito naramdaman ni Ellie na mali ang nangyayari at nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang kaba habang hinahanap si Joel sa gitna ng snowstorm. Sinundan ni Ellie ang mga bakas hanggang sa makarating siya sa cabin kung saan nakita niya ang mga kabayo ni na Joel at Dina na nakatali sa labas. Kaya dahan-dahan siyang pumasok na may hawak na baril at mula sa loob ay narinig niya ang mga daing ng isang sugatan. At nang buksan niya ang pinto ay tumambad sa kanya ang bagbog na katawan ni Joel na halos hindi na makilala at katabi ang golf club na naputol sa sobrang hampas. Pero bago pa siya makagalaw ay agad siyang pinigilan ng mga estranghero. Nagsisigaw si Ellie at pilit na pinatatayo si Joel ngunit nanatili itong walang buhay.
At nang buhatin ni Abby ang kalahating bahagi ng golf club ay agad na naintindihan ni Ellie kung ano ang mangyayari kaya nagsumamo at umiyak siya para tumigil si Abby pero wala siyang nagawa kundi panoorin habang itinarak ang golf club sa dibdib ni Joel. Doon sumigaw si Ellie ng pangakong papatayin niya silang lahat ngunit siya rin ay walang awang binugbog hanggang mawalan ng malay. At nang umalis si Abby at ang grupo nito ay gumapang agad si Ellie papunta kay Joel na wala ng hininga. Ang taong matagal na siyang pinoprotektahan ay tuluyan ng nawala. Samantala sa Jackson Town ay nagtagumpay din ang mga residente na lipulin ng mga zombies ngunit kapalit nito ay napakalaking sakripisyo. Kaya sa gitna ng nyebe ay sumakay sina Ellie at ang dalawa pa niyang kasama palabas ng bayan habang hinihila ang bangkay ni Joel na nag-iwan ng pulang bakas sa puting nyebe. At matapos ang brutal na labanan ay bumalat ang matinding lungkot sa buong Jackson. Dinala rin pabalik ang katawan ni Joel at matapos gampanan ng tungkulin ay halos hindi na makalakad si Tommy papunta sa morgue. At nang makita niya ang relong lagi sanang suot ng kanyang kapatid ay hindi niya napigil ang maluha dahil isang araw lang ang lumipas at hindi na sila kailanman magkikita. At hindi lang si Tommy ang hindi matanggap ang katotohanan kundi pati si Ellie na pagkagising mula sa coma ay muling bumalik sa kanyang alaala ang malagim na eksena ng pagpatay kay Joel. 3 buwan nang mabilis na lumipas at unti-unting bumalik ang sigla ng Jackson. Tumibi pa ang kanilang mga pader at muling sumilay ang ngiti sa labi ni Tommy. Habang si Ellie naman ay naka-schedule ng lumabas mula sa ospital dahil matagal na sanang gumaling ang kanyang mga sugat ngunit pinahaba ng psychologist ang kanyang pananatili upang masiguro ang kanyang kalagayan. Alam ng lahat na ang pagkamatay ni Joel ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay, at nang usisain siya ng psychologist tungkol sa nakaraan at ang kanilang pagtatalo noong New Year's Eve na siyang huling beses na nag-usap sila ni Joel, parang tinusok ang kanyang puso ngunit pinilit pa rin niyang gawing kalmado ang kanyang boses at sinabing anuman ang nangyari. Ngayon ay ang tanging magagawa niya na lang ay patawarin ang kanyang sarili. Nasiyahan ng doktor sa sagot ni Ellie kaya sa wakas ay nakalabas na rin siya ng ospital tulad ng kanyang nais. Pero paglabas pa lang niya ng silid ay hindi na niya mapanatili ang kalmado niyang mukha nang makita ang maraming basket ng bulaklak na nakahilera sa labas. Patunay na marami talagang natulungan si Joel, at nang buuin niya ang lakas ng loob at pumasok sa kanilang silid ay pareho pa rin ang lahat ng ayos pero para sa kanya ay may halong matinding pagkailang. Lalo na nang makita ang pulang kahon sa ibabaw ng kama na inihanda ni Tommy para sa kanyang kapatid. At sa loob noon ay nandoon ang relo at ang baril na laging dala ni Joel. Kaya agad niya itong isinuksok sa kanyang baywang, at nang buksan niya ang aparador at makita ang jacket na madalas suotin ni Joel ay tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Pero bigla siyang napatigil nang may kumatok sa pinto at mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata. At nang bumukas ang pinto ay si Dina pala ang dumating dala ang kahon ng cookies bilang pagbati at sabay na paghingi ng tawad dahil itinago niya ang isang katotohanan noong nasa ospital si Ellie. Alam pala ni Dina kung sino ang pumatay kay Joel ngunit hindi niya nasabi noon dahil natakot siyang baka tanggalin ni Ellie ang swero at lumayas para maghayganti. At ngayong handa na si Ellie ay ibinunyag niya na isang babae ang pumatay kay Joel. Si Abby, nakabilang sa grupong tinatawag na Wolves. At nakita ni Dina ang wolf head symbol sa kanilang mga backpack na malamang ay sagisag ng kanilang samahan. At ayon sa kanya ay dati ring sinubukan ng Fireflies na pag-isahin ang maliliit na grupo kabilang na ang Wolves. Kaya't hindi rin siguro ganoon kalaki ang organisasyon. Ngunit ang revelasyong ito ay lalo lamang nagpaalab sa galit ni Ellie at agad siyang lumapit kay Tommy na sana'y samahan siya sa Seattle. Ngunit dahil abala si Tommy bilang miyembro ng Council ng Jackson na kasalukuyang nagbabangon pa mula sa pinsala ay hindi siya maaaring sumama at tanging payo niya kay Ellie ay maghain ng formal na proposal para sa paghihiganti. At kung maaprobahan ng Council ay sila mismo ang mag-oorganisa ng opisyal na team. Ngunit ang paghihiganti ay naging isang obsesyon na para kay Ellie kaya pinilit niyang ibalik ang kanyang dating lakas. At kinausap din niya si Jessie na kapitan ng patrol at miyembro rin ng Council. Umaasang matutulungan siya. Pero sinabi ni Jessie na kailangan munang marinig ng council ang boses ng mga residente bago magdesisyon kaya ang tanging magagawa ni Ellie ay ayusin ang kanyang mga dahilan at iharap ito kinabukasan. At nang sumapit ang umaga ay nagtipon ang lahat ng residente sa town hall at nang ilabas ng council ang usapin kung dapat ba silang magpadala ng combat team para ipaghiganti si Joel. Hati ang opinyon ng mga kinatawan dahil may ilan na nag-aalala na baka hamina ang depensa ng kanilang bayan kung magpapadala sila ng tao. Nag-aalala ang ilan na baka muling salakayin ng mga zombie ang bayan. Ngunit biglang tumayo ang matandang kusinero at galit na sinabi na ang mga pumatay kay Joel ay mas malupit pa kaysa sa mga zombie at kung hindi sila gagantay ay tiyak na babalik ang mga iyon. Kaya't dapat silang manindigan at panagutin ang may sala. At doon nakaramdam ng kaunting ginhawa si Ellie, at nang siya na ang magsalita ay inilabas niya ang kanyang panukala at ipinaliwanag na hindi ito paghihiganti kundi paghahanap ng katarungan para kay Joel.
Dahil kung lilingunin na lang nila at hindi kikilos para sa mga namatay nilang mahal sa buhay ay mabubuwag ang pagkakaisa ng Jackson. Kaya't marami ang tumango sa pagsang-ayon ngunit sa huli ay idinaan sa boto at labis na nakapanghihina ang resulta dahil 3 boto lang ang pumabor habang 8 ang tumutol kaya tuluyang ibinasura ang kanyang panukala. Kaya matapos ang pagpupulong ay labis na nag-alala si Tommy at agad na nakipag-usap sa psychologist na walang pag-aatubili na nagsabi na tiyak na gagawa ng padalos-dalos si Ellie. Tinawag pa siyang sinungaling na may mabangis na hayop na nakatago sa loob at wala ng pag-asa. At sa mga oras ding iyon ay nag-iimpake na si Ellie para mag-isa sa paghihiganti ng may kumatok sa pintuan at si Dina pala iyon. At alam niyang hindi na niya may tatago ang plano kaya pinagbuksan niya ito. At laking gulat niya dahil handa na rin si Dina na dala ang mapa ng ruta patungong Seater at listahan ng mga kailangan tulad ng mabibigat na armas at gamit sa camping kaya malinaw na nais niyang samahan si Ellie sa paghihiganti. At bagamat nag-alala si Ellie kung saan sila kukuha ng lahat ng iyon ay ngumiti si Dina at sinabing huwag mag-alala. Magkita sila sa East Gate ng 3:00 ng madaling araw, at nang dumating ang oras ay nadatnan ni Ellie si Dina na may dalang kabayo na puno ng gamit at supply na lahat inihanda ng mabait na matandang kusinero na nagbigay pa ng mas malakas na sniper rifle kay Ellie, at kung hindi lamang dahil sa kanyang pilay ay sasama sana siya, kaya't sa kanyang pamamaalam ay tuluyang nagsimula ang mapanganib na paglalakbay ni na Ellie at Dina sa daan ng paghihiganti. Bago umalis ng bayan, dumalaw muna si Ellie sa libingan ni Joel, na upo ng dahan-dahan at tahimik na nangakong papatayin si Abby kapalit ng buhay nito, katulad ng sumpa ni Abby noon sa puntod ng kanyang ama na papatayin niya si Joel, at dahil sa puot ay naging magkahawig ang kapalaran ng 2 estranghero na ngayon ay nasa magkasalungat na panig ng marahas na tunggalian. Dahil nakaplano na ang ruta, sinikap ni na Ellie at Dina na iwasan ang mga syudad na matao at puno ng impeksyon kaya't naging maayos ang biyahe. At dapat aminin na maayos na naihanda ni Dina ang lahat mula sa waterproof tent hanggang sa mga gamit sa pagluluto. At habang papalapit na sila sa Seater sa 100 gubat ay may isang kalbong lalaking may suot na damit na may simbolo ng isda na maingat na nagmamasid sa paligid. At nang matiyak na ligtas ay nagbigay siya ng hudyat na siyang ikinagaan ng loob ng mga nauna na pala ay mga taong pinaalis sa kanilang bayan ng isang lokal na organisasyon at naghahanap ng bagong matitirhan. Ngunit biglang sumigaw ng mga slogan mula sa likuran na nagpatigil at nagpabagsak ng kulay sa kanilang mga mukha kaya't nagsipagtakbuhan sila sa gilid ng daan at tanging isang batang babae ang nanatiling nakahandusay at nanginginig sa lupa. At di matiyak kung gaano katagal nang dumating sina Ellie at Dina sa makipot na daan sa gubat at agad nilang nakita ang bangkay ng kalbong lalaki na tinagtad ng 5 hanggang 6 na bala sa likod habang nagkalat sa lupa ang iba't ibang basyo. At noon ay biglang samuka ng todo si Dina paglabas mula sa gubat kaya't nakiusyoso si Ellie at gulat na gulat siyang tumambad sa kanya ang napakaraming bangkay ng mga taong tumatakas kanina. Kabilang na ang batang babae na hindi nakaligtas, at inisip ni Ellie na malamang gawa ito ng grupong kinaaniban ni Abby na Liberation at hindi niya inasahang ganito kabagsik ang paraan ng mga ito kaya't lalo lamang tumibay ang loob nilang harapin ang kalaban hanggang sa dulo. At sa paglapit nila sa sentro ng Seater ay tumambad ang mga iniwang sasakyan at gamit ng mga tao noong matagal nang tumakas. At sa kanilang paglakad sa daan ng gubat ay hindi nila napigilan ang paghanga sa tanawin ng mga gusaling na balot ng malalaking baging na animoy higanteng ahas. Tila kalansay ng lungsod na nilantakan ng panahon na para kay Ellie ay may kakaibang ganda, at sa kanilang pagliko papunta sa pantalan upang pumasok sa sentro ng lungsod ay hindi nila namalayang may isang lalaki sa bubong ng mataas na gusali ang nakamasid sa bawat kilos nila, isa sa mga kasamahan ni Abby na sumama sa kanya upang patayin si Joel. Matapos magulat sa radyo na normal ang lahat, biglang dumating mula sa malayo ang ilang armored vehicles na pinangungunahan ni Ty kasama ang malaking hukbo ng Wolves Gang, at base sa lakas at dami nila, malinaw na hindi na ito maliit na grupo kundi isang armadong puwersa na halos kasing lakas ng Jackson, kaya tuluyan nang narating ni na Ellie at Dina ang Seater, ang kuta ng malupit na wolves, ngunit malas dahil lahat ng supply doon ay matagal nang nilimas. Naghanap si Dina sa isang pharmacy at tanging isang kahon ng anti-inflammatory medicine lang ang nakuha. Ngunit ilang maliliit na gamit sa estante ang nagbigay sa kanya ng gulat. Saka sila nagtungo sa isang bayan sa labas na puno ng makukulay na bandila na nagbibigay ng buhay sa gitna ng apokaliptik na kapaligiran, ngunit nangingibabaw pa rin ang mga bangkay at pagkawasak, at doon nakita ni Ellie ang isang abandoned tank ng dating Federal Emergency Relief Agency na nang kanyang buksan ay nakalikha ng malakas na tunog pero kakaiba dahil walang kahit isang zombie na lumitaw at di malinaw kung saan napunta ang mga ito. Gamit ang binoculars, natunto ni Dina ang base ng organisasyon at muntik nang tumuloy si Ellie ngunit pinigilan siya ni Dina. Sinabing delikado dahil madaling mahalata kapag araw. Kaya pumayag si Ellie at pumasok sila sa isang music store kung saan naengganyo si Dina na tumugtog ng drums habang si Ellie naman ay napatingin sa mga gitara at nakakita ng isa na na-preserve ng moisture absorber.
At nang tinugtog niya ito ay naglabas ng malambing na tunog na sinabayan ng kanyang pag-awit na puno ng lungkot, dahil si Joel mismo ang nagturo sa kanya step by step, ngunit dahil minsang nasira ang relasyon nila ay hindi niya ito nagamit ng matagal, at ngayon ay tahimik niyang hiniling na biglang lumitaw si Joel at purihin siya ngunit malinaw na imposibleng mangyari iyon. Samantala, sa loob ng base ng Wolves, isang bearded man ang nag-iinteroga ng isang miyembro ng Scars Gang na tanging nakaligtas matapos nilang salakayin ng isang outpost, at dahil ayaw nitong magsalita tungkol sa susunod na plano ng grupo, bigla niyang dinampot ang isang tansong palayok na pinainit ng pulang-pula sa ibabaw ng gas stove. Mahigit 10 taon na ang nakalipas noong unang kumalat ang fungal outbreak, hawak pa ng Federal Emergency Relief Agency ang kontrol sa quarantine zone ng Seater, at sila lang ang may otoridad noon, pero habang lumilipas ang panahon ay unti-unting naging magulo ang sitwasyon, nagiging abusado at arogante ang mga sundalo, at dumating pa sa puntong kinakalakal at binubuli nila ang mga survivors. Doon, nang marinig ng bearded man ang pagtatawanan ng kanyang mga kasama ay sumiklab ang kanyang galit. Lalo na nang makita nila ang kalsadang barado ng mga bangkay at dahan-daang lumabas ang mga survivors ng Wolves Gang sa kalsada. Kaya iniutos niya sa lahat na manatili at siya lamang ang lumapit. At nang makumpirma niyang ang babaeng nasa harap niya ay ang pinuno ng Liberation Group. Agad siyang tumalikod at naglagay ng ilang granada sa military vehicle at mula noon ay tuluyan na siyang lumipat sa Liberation Faction. At habang humihina ang Federal Relief Agency ay lalo namang lumakas ang Liberation Organization na kalaunan ay nakalimot na sa tunay na layunin at nakilala ng mga tao bilang Wolves dahil sa sobrang brutal at madugong pamamaraan nila. Simula noon ay naging mortal na magkaaway ang Wolves at ang Scars kung saan kilala ang mga Scars sa paggamit ng bow at arrow pero may dala silang matinding pananampalataya. Ang batang lalaking nahuli ay nanindigan pa rin sa paniniwalang balang araw ay mawawasak nila ang Wolves. At kahit halos mawalan na siya ng anyo sa torture ay nayanig ang bearded man sa tibay ng kanyang loob. Pero nang wala na siyang makuhang impormasyon ay malamig niyang binaril at pinatay ang kalaban. Samantala ay palihim na nakapasok sina Ellie at Dina sa base ng Wolves na tiniktikan nila kanina. At nakapagtaka dahil walang gwardya sa bungad kaya inakyat nila ang second floor window imbes na dumaan sa main door. Ngunit pagkasampa pa lang sa hallway ay bumungad na agad ang isang bangkay ng Wolves member na tinadtad ng arrow. Kaya't napaisip si Ellie kung baka may ibang grupo na umatake. At pagdating nila sa main hall ay napatigil silang dalawa sa takot nang makita ang isang bangkay na nakabitin patiwarik at binalatan pa. Na malinaw na gawa ng matinding galit, at doon nakita ni Ellie ang pamilyar na simbolo sa dingding, ang parehong marka na nakita niya sa mga bangkay kanina sa daan, kaya't napatunayan niyang ito ay ang madugong paghihiganti ng Sarap Heights laban sa Wolves. At nang makakita si Dina ng walkie-talkie sa isa sa mga bangkay ay inakala niyang nakatawag na ng backup ang Wolves. At bago pa man siya matapos magsalita ay biglang bumukas ang main door at dumating ang mga reinforcement, kaya mabilis na nagtago sina Ellie at Dina sa likod ng mga kahon habang galit na sumisigaw ng mga mura ang Wolves at nagbabanta na pupulbusin nila ang Scars Gang na hiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Wolves para hanapin sila, kaya't kabadong-kabado si Ellie at palaipat-lipat ng taguan bago siya nakalusot sa isang kwarto at binalak tumakas sa bintana, pero nakasara ito. Biglang may pumasok kaya mula sa sulok ay agad siyang sumunggab at sinakal ng buong lakas ang intruder. Pero bago pa siya makabawi ay may isa pang kalabang dumating. Sa gitna ng panganib biglang sumulpot si Dina at binaril ito, kaya't mabilis silang lumusot palabas sa sirang bintana, ngunit narinig ng mga Wolves ang ingay at agad na nagtakbuhan papunta sa kanila, kaya napilitan sina Ellie at Dina na tumakbo ng mabilis. Pero hinarang ng bakal na bakod ang likod na daan kaya't nagpanik sila hanggang sa makakita ng butas sa pader na sakto lang sa kanilang mga katawan, nakalusot sila habang naiwan ang Wolves na humihingi ng backup. Sa paggapang palabas, natuklasan nilang isang subway tunnel pala ang dinaanan nila. At bago pa sila makaalis biglang may ilaw na bumukas sa unahan, nakahabol na pala ang Wolves. Kinabahan si Ellie dahil sobrang sikip ng lugar at tiyak na matutuntun sila. Hindi niya napansin na unti-unti nang gumagalaw ang cordyceps mushroom sa ilalim ng ilaw. Kaya't nagkubli silang dalawa ni Dina sa likod ng bato habang hinihintay lumapit ang mga kalaban. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang sumulpot ang isang grupo ng zombies. Nagulat si Ellie at agad na hinayla si Dina paakyat sa bubong ng tren. Agad na pinulbos ng zombies ang ilang Wolves, kaya tumakbo ang dalawa sa ibabaw ng tren at tumalon papasok. Ngunit laking gulat nila nang makita ang loob na punong-puno ng mga bangkay kaya't gumapang silang dalawa para makausad habang umalingaw-ngaw sa labas ang mga malulupit na sigaw ng zombies. At habang sinasarado pa lang ni Ellie ang pinto ng tren ay biglang sumulpot ang isang infected. Kaya't habang sinusubukan ng basagin ng mga zombies ang pinto ay pinaputokan ito ni Ellie ng sunod-sunod. Samantala ay nakakita si Dina ng butas ng bentilasyon sa bubong kaya mabilis siyang umakyat at hinayla si Ellie bago pa sila tuluyang masugod.
Tumakbo silang dalawa sa ibabaw ng tren patungo sa unahan pero agad silang natanawan. At sa harap nila ay isang malaking bakal na bakod ang nakaharang. Kaya't ginamit nila ang lahat ng lakas para makatawid. Ngunit pagdating nila sa dulo ng istasyon ay sira naman ang turnstile kaya't pilit itong binuksan ni Ellie habang tatakbo sanang tutulong si Dina nang biglang sumalakay ang isang zombie para kumagit. Kaya't agad na ginamit ni Ellie ang kanyang kanang braso para ipangharang kay Dina at kasabay na binaril ito. Napasigaw siya sa sakit pero hindi pa doon natapos dahil nakapasok na rin ang horde na sumisira sa bakod, kaya't sabay silang nagpuwersa hanggang sa wakas ay nabuksan ang pinto at nakatakas sila. Nakita ni Dina ang sugat sa braso ni Ellie at natulala siya, halos mabaril ito dahil akala niya nakagat at magtuturn, pero wala na silang oras kaya tumakbo sila palabas ng istasyon sa ilalim ng malakas na ulan at nagtago sa isang hotel. Nang maisara ni Ellie ang pinto, bigla niyang nakita si Dina na nakatutok ang baril sa kanya at doon niya napilitang aminin na siya ay immune, bagay na hindi agad pinaniwalaan ni Dina, kaya sinabi ni Ellie na hihintayin na lang nila sa isang sulok at patutunayan ng oras, at pagdating ng hating gabi nang makita ni Dina na walang nagbabago kay Ellie, doon lang siya naniwala at napaluha sa pagsisisi dahil muntik na niyang patayin ang taong pinakamamahal niya. Kinaumagahan, inamin ni Ellie ang kanyang lihim na ang tato sa kanyang braso ay takip sa tunay na kagat ng zombie, habang si Dina naman ay nagbunyag ng sarili niyang sikreto, buntis siya, at nang mag-test gamit ang mga kit mula sa pharmacy ay nakumpirma na, alam ni Ellie na si Jessie ang ama ng bata pero wala nang damdamin si Dina para dito dahil ang tunay niyang mahal ay si Ellie, kaya't pinangarap nilang bumuo ng isang pamilya. Biglang humandar ang walkie-talkie ng Wolves at narinig nilang muli na inatake ng Scars ang mga ito at kailangan dalhin ang mga sugatan sa Lake Hill, bagay na ikinabahala ni Ellie dahil malaki ang posibilidad na nandoon si Abby, kaya't pinlano niyang mag-isa para mag-higanti, pero mariing tumanggi si Dina at sinabing sasamahan siya anuman ang mangyari, alam nilang para tuluyang pabagsakin ng Wolves, kakailanganin nila ang tulong ng Scars at kahit ng zombie horde, at doon nagtapos ang episode. Tuldok.